Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:06 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bukos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was, Lunes, Agosto 17, tuig 2026. Ning inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Headline. Innovator Summit 2026 kinihiwat sa Capiz. Headline. Ang garagin kilalang napatay nga student hero, mga opisyal sa SJNHS. Headline. Natural Fiber Link PH ginlunsar sang PhilFida sa Pandan ang DK. Organic Agriculture Practitioner sa rehiyon nagtipon para sa livelihood project training. Headline. Government Center sa Santa Barbara ginpresenta ni Defensor sa DSUD. Headline. Housing sites ng Iloilo City Government butangan sang Talipapa kag Health Center. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Giniwat sa Roa City ang Innovator Summit 2026 Design Thinking Startup Development and Pitching Challenge na nagtipon sa mga aspiring entrepreneurs, startup founders, business leaders, professionals, estudyante kag innovation advocates. Highlight sa lihok ang Capiz Fireside Chat na gin-organize ang DOST Innovation Hub sa ding ginpakigbahin ng DOST Western Visayas Regional Director Rowan Hilonga, Liganon Clothing's CEO Nick Caspe, Engineer Fulbert Wu, ang PCCI Western Visayas kag Capsu IPMO Director Professor French Dampog ang panulok kag perspektibo sa startup development, market validation, teknolohiya, financing kag business group. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang garagin kilalang napatay nga student hero, mga opisyal sang SJNHS. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginkilala ni Education Secretary Sani Angara ang napatay nga 15 anyos nga Boy Scout nga si Chris Lawrence Fabian kag mga manunudlo kag opisyales sang San Jose National High School sa Tacloban City bangod sang ila ka isog sa natabo nga pagpaniro sa bulutuan sang June 22. Posthumously nga ginhatag kay Fabian ang DepEd Heroes Award sa tapos sini ginpunggan ang suspect nga makasulod sa ila classroom nga naghatag naman sang tion sa iya mga classmate nga makapanago kag hilway nga makapalagyo. Suno kay Angara, ginpakita sang 15 anyos nga bata nga ang matuod nga baganihan hindi matakos sa edad. Ginbaton sang nanay ni Fabian nga si Erbea Fabian, kaupod ang iya Lola Alet ang pagkilala para sa ila bata. Ginkilala man ang mga manunudlo kag opisyal sang SJNHS sa madasi nga pagresponde sa insidente kag pagpatuman sang tikang agud mapangapinan ang mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natural Fiber Link PH ginlunsar sang PhilFida sa Pandan Antique. Detalye sang balita, JP Herman. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginlunsar sang Philippine Fiber Industry Development Authority kon PhilFida sa Pandan Antique ang e-marketplace linkage platform sini nga Natural Fiber Link PH. Suno kay PhilFida Executive Director Arnold Atienza, katuyuan sang digital platform nga masuportahan ang weaving enterprises kag mapabaskog ang mga fiber farmers pinaagi sa direkta nga pagpakig-angot sa ila sa mga oportunidad sa merkado.
Antes ang paglunsar, nagpakikita si Atienza kay Pandan Mayor Tomas Estoperos Jr. Nagapati si Atienza nga dako ang papel sa malukal nga panguluhan sa pagpabaskog sang natural fiber industry. Santo sa ngin direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa pagpamuno ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang PhilFida. Padayon nga nagatiuha nga maduso ang mga programa nga makapabaskog sang industriya, mapanami ang merkado kag kabuhi sang fiber farmers kag stakeholders sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Organic Agriculture Practitioners sa Rio nagtipon para sa livelihood project training. Detalye sa balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagtipon ang mga organic agriculture practitioners kag stakeholders sa linsanonay tuhay nga probinsya sa rehiyon sa ginhiwat nga Organic Agriculture Livelihood Project Related Training sa Iloilo City. Katuyan sini nga maduso ang mas luwas, tayuyon kag produktibo nga sistema sang pagpanguma, padulong sa mapag-on nga food security sa rehiyon. Lakip sa mga nangin aktibidad ang paghana sa pag-obra sang organic commodities kag farm inputs gamit ang mga indigenous materials o kon farm waste, diversification practices kag nanuhay tuhay nga organic technology approaches. Nagapati ang Department of Agriculture Western Visayas nga paagi sini mas mapabaskog pa ang ikasarang sa mga tagpasakop sa ila organiko nga pagpanguma. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Government Center sa Santa Barbara, gipresenta ni Defensor sa DSUD. Detalye sa balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpresenta ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa Department of Human Settlement and Urban Development ang ginaduso nga Government Center sa Santa Barbara, Iloilo. Ginistoryahan ng Defensor, DSUD Regional Director Eva Marie Marfil kag Housing and Homesite Regulation Officer 5 Alan De La Riman ang mga posible plano para sa proyekto. Lakip na ang housing assistance para sa mga informal settler nga maapektuhan o kon sa lugar sang proyekto. Ginalantaw sa plano nga gamiton ang housing plan kaangay sa Purok Resilience Housing Project sa Nangkabatad bilang modelo para sa pabalay sa mga informal settler. Katuyuan sang government center nga tipunon sa isa ka lugar ang mga opisina sang gobyerno para mapahagan-hagan ang paggutok sa mga opisina subong kag himuon nga mas accessible sa publiko ang mga serbisyo sang gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Housing sites ang Iloilo City Government butangan sang talipapa kag health center. Detalye sa balita, Janelle. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Papakag Health Center sang Iloilo City Government ang mga relocation sites kag hindi lang traditional housing kabahin sang pasilong program sang Iloilo City Government. Suno kay Iloilo City Mayor Reza Treñas, inpasanyog pa sang syudad ang approach sa housing ug masiguro ang mga pumuluyo hindi lamang may balay kundi may livelihood opportunities, basic services kag iban pang oportunidad nga makabulig sa ila nga magpabilin nga mag-uswag ang relocation sites. Dugang pa sang alkalde, isa sa iya nakita nga problema amo nga malayo ang mga pamilya sa iladaan nga ginapuy-an kag wala sa malapit nga source sang livelihood. Kadungan sang launching sang pasilong program, in turnover man sang damlag lang kapin 5.8 million pesos nga livelihood packages para sa Homeowners Association. Para sa Bagong Pilipinas, Ginaw Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas masulhay nga biyahe sa mga motorista ang dala sa natapos nga road concreting sa DPWH Iloilo 4th District Engineering Office sa Barangay Cafe kag Bitaog Taytay sa Banwas ng Santa Barbara. Kabahin sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagpatukod sa maayong nga karsada safe nga kinahanglanon gid sa mga komunidad. Ang proyektong ginpunduhan sa 49.43 million pesos para sa rehabilitasyon sa 4.85 lineal kilometer 2-lane road. Para agi sa road rehabilitation, mas nangintayuyo ng pagbiyahe sa mga motorista kag nagapahagan-hagan man ang problema sa trapiko sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Ang pagparehistro kag pagbago sa negosyo sa nabagatnan nga bahin sang pungsod nangin mas madasig kag mas mapos kasunod sa formal nga pagpatuman sa electronic local government unit system sang sa 63 ka mga local government unit sa Bugos nga Socsargen kag mga probinsya sang lama sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao sa 2026. Santo sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga padasigon ang modernisasyon sang serbisyo sang gobyerno, ang Department of Information and Communication Technology ang nagapanagtag sang ELGU system nga libre. Ang ini nga inisyatibang kabahin sa programa nga Digital Business One-Stop Shop nga nagatuyo sa pagpanubo sang red tape kag pagdula sang malawig nga pila sa mga pampubliko nga opisina. Ang sistema nagasakop sang 43 ka mga LGU sa Socsargen, 20 ka mga LGU sa Bugos nga probinsya sang Lanao del Sur, Maguindanao del Sur kag Maguindanao del Norte. Samtang sa pagsaka sa koleksyon kapag salig sa mag-invest, halin 2023 tubtod 2025, ang Rio nakaproseso sa 114,259 ka mga permiso nga nagtipon sa ginabata 1.79 bilyon sa lokal nga kita. May kabugusan nga 7,931 ka mga permiso ang ginproseso nga nagresulta sa mga koleksyon nga naglabot sa halos 77.7 milyon pesos. Kabakan, North Cotabato, nagtaas ang koleksyon sa buwis sa negosyo halin sa 26.32 milyon sa 2019 tubtob sa 29.57 milyon sa 2020 kasunod sa pagsaylo sang digital system. Ang syudad sa Kidapawan, ang koleksyon nagsaka sa 102.67 milyon sa 2022 gikan sa 83.93 milyon sa 2021 sa idalon sang nagligid nga proseso sang manual. Luwas sa paghimo sang dugang nga kita sang gobyerno pagbalhin sa digital nga mga proseso nagatag sa dako nga paumpaw sa matag iya sa magagmay nga negosyo sa bahin sa tion kag gasto ginatagan pagdamod ni Sharvin Duronyo isa ka negosyante kag tiglawas ang DTI gikan sa Noralia, South Cotabato hindi na kinahanglan sa mga tag-iya sa negosyo nga pisikal nga magbisita sa mga opisina agud lamang magproseso sa mga papeles. Nagabaton man sila gilayon sa mga pahibalo sa portal kung may mga dokumento subong isang isa ka balidong ID nga nadula. Pagi sa kolaborasyon sa DICT sa Department of Interior and Local Government kag Anti-Red Tape Authority, padang ginahatag ang paghanas kag technical support para mabuligan ang mas madamo pang LGUs nga makabalhin sa digital governance. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Environment Summit giniwat sa Negros Occidental. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagtipon ang mga pamatanon nga environmental advocates sa linsa nagkanilaing nga lokal nga panguluhan sang Negros Occidental para sa Provincial Youth Environment Summit. Ang summit nagatuyo nga mapasangkad ang ihibalo sa mga youth leader tuhoy sa mga issue sa palibot kag mapabaskog ang ila pagpangikasog sa pagpreserbar sang natural nga manggad sang probinsya. Ang summit ginpangurahan sa Provincial Environment Management Office kag Negrosanon Initiative for Climate and the Environment nga nagaduso sang environmental awareness, climate action kag aktibo nga pagpakigbahin sa mapamatanon sa pag-amlig sang palibot. Ang aktibidad may tema nga Rethink Waste, Youth Leading the Circular Economy and Zero Waste. Ginpabutyag naman ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang importante nga papel sa mga pamatanon sa pagtukod sa mas sustainable kag environmentally responsible nga probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PBBM nakatutok sa disaster response, reforma kag national development. Detalye sang balita, Hope Torrecha. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpasiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gilayon nga pagsabat sang gobyerno sa mga epekto sang habagat kag mga bagyo, kadungan sang pagpatuman sa mga programa para sa ikaayong lawas, food security, infrastructure, ekonomiya kag maayo nga pagdumala. Ginpangunahan sang presidente ang mga briefing kag inspeksyon sa mga lugar nga naapektuhan sang pagbaha, lakip na ang Las Piñas kag Pasay, kung sa diin ginmando niya ang pagpadasig sang flood control projects, pagpaninlo sang mga iligan sang tubig kag husto nga paghaboy sang basura. Ginreport naman sang DSWD nga nakahanda ang 5.2 million family food packs para sa disaster response. Ginaduso ni PBBM ang pagpalapad sang walang gutom kitchen, lakip ng
ang pagtukod sang pasilidad sa bilog nga pungsod nga magahatag sang libre kag masustansya nga pagkaon sa mga ginagutom. Samtang ginpirmahan man sang presidente ang mando para sa kontribusyon sa SSS, PhilHealth kag pag-ibig sa mga COS kag job order workers amuman sa mas maayo nga koordinasyon para makumpleto ang Sangli Airport. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpasalamat si First Lady Lisa Arneta Marcos sa mga Sugar Cane stakeholders sa Negros Occidental nga nagdambong sa Sinapu, Lagud Hambalan ang epekto sang RSSI kon Red Stripe Soft-Scale Insect nga nakaapekto sa mga katubuhan sa probinsya. Sunod sa First Lady, hindi siya siyentipiko apang nagalaom siya nga pinaagi sa Sinapol, masabat ang problema. Ara sa meeting si Congressman Albi Benitez, Congressman Javi Benitez, mga katapos ng Department of Agriculture, kagiban pa nga stakeholders. Ginpangabay man sang First Lady ang tanan nga updan ng pagpangitas ng solusyon sa RSSI kag buligan ng sugar Radyo industry. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 129,000 kalibong nga pamilya sa Bicol nakabaton sang uplift cash aid. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Targets ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5 nga makumpletong pagpanagtag sang financial assistance sa masobra 181,263 ka pamilya sa Bicol Region sa idalom sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program. Suno kay DSWD Field Office 5 Chief Administrative Officer Michael Jerome Beliena, yara na sa 71% ang rollout tubtob August 12, kung sa diin 129,527 ka pamilya sa 6 ka probinsya sa rehiyon ang nakabaton sang ayuda. Katuyuan sang uplift nga mabuligan ang pigado kag low-income families nga mapahagan-hagan ang epekto sang mataas nga presyo sang gatong, pagkaon kag pamasahe. Ginpahayag ni Beliena nga asikaso naman sang DSWD ang digital wallet o bank accounts para sa mga benepisyaryo sang Bucket 2 para mapasulod ang ayuda. Sunod sa iya makabulig ini para mapadasig ang proseso kag hindi na magpila sang malawig ang mga makabaton. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa una, manual lang ang proseso sa pag-renew ng business permit sa Kidapawan City, North Cotabato kag may malawig nga pila. Ang mga tag-iya sa negosyo kinahanglan nga maghimo sa madamo nga pagbiyahe sa nagkalain-lain nga mga opisina kag matapos ang ilang mga kinahanglanon base sa negosyo. Bilang sabat sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga himuon ang mga serbisyo sa gobyerno nga mas madasig, mas epesyente kag mas madali ma-access ang Department of Information and Communications Technology sa pag-upod sa DILG, DTI kag ARTA, naglunsar sang Electronic Business Permit and Licensing System sa idalon sang Electronic Local Government Unit sa June para sa integrated BPLS sa mga proseso nga dapat agyan sa matag-iya sa negosyo nangin mas mahapos. Nakatipig ini hindi lamang sa tion kag panikasok kundi nagdulong man sa pagtaas ang kita sa buwis sa negosyo sang Kidapawan City. Gikan sa 83.93 million pesos ang 2021 sa idalon sang manual nga proseso, ang kita nagtaas sa 102.67 million sa 2022 kasunod sang implementasyon sang IBPLS. Sa amuman nga tion ang proseso nangin mas madasig ang matag-iya sa negosyo, may jutay nga mga lokasyon nga mabisitahan kag ang pagsalig sa mga nagabayad sang buwis kag mga manog-invest sa mga serbisyo sang LGU nagsaka. Ang City paday nga nagapasanyog sa digitalization sa tunga sa mga lokal nga pangluhan agud mapadasig ang paghatag sa serbisyo, mapapos ang pagnegosyo kag mapasanyog ang kita sang LGU. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, masobra 1,300 nga residentes ang dumaget ang nagpadulong sa Tinago Gym para magbaton sang 10 ka kilo nga bugas halin sa gobyerno sa idalon sang bawat sang bayan makikinabang program ni Presidente Marcos Jr. Ginpatuman ang programa para masabat ang kinahanglanon sa mga pumuluyo labi ng husto nga supply sang bugas, lakip sa makabaton sini ang mga tigulang, solo parent, mga isda, ambulant vendor, low kag middle income earners, mga PWD kag iban pa nga kabahin sa vulnerable sector. Pangunahan ni Executive Secretary Ralph Rectong distribusyon sa nasambit nga bugas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, ang kada alokasyon sang bugas salin sa LGSF ang direkta nga nagapahagan-hagan sa mabugat nga galastuhan sang kada pamilya para kay Chiki Totas, isa ka solo parent gikan sa Pateros, dako nga buhin sa ila pang adlaw-adlaw nga galastuhon ang bulig bugas gikan LGSF. Isa si Chiki sa masobra 4,000 ka residente nga nakatala na matagan sang alokasyon sa bugas sa munisipalidad sini nga tuig sandig sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos.
nga pabaskugon ang local food security sa mga nagakinahanglan nga sektor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alternative work arrangements, learning modes ipatuman sa pila ka lugar. Detalye sa balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sandig sa Memorandum Circular number 127, ang mga opisina sang gobyerno ginmanduan nga mag-shift sa alternative work arrangement sa National Capital Region kag iban pa nga probinsya umpisa alas 12 sa udto, Lunes, Agosto 17. National Capital Region, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon, Occidental, Mindoro. Magluwas kung may iban nga direktiba ang ilatag sa local chief executives, ipatuman man ang alternative learning mode sa tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga pulutuan sa mga nasambit nga lugar. Padayon naman nga ipatuman ang operasyon sa ahensya nga nagahatag sang basic kag health services, disaster preparedness kag response, kag iban pang importante nga serbisyo para masiguro ang padayon nga paghatag sang bulig sa nagakinahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. PBBM ginsulit ang accountability sa anomalya sa mga infrastructure project. Detalye sa balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Liwat ginsulit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga komitido siya nga pasabton ang tanan nga may kahilabtanan sa anomalya sa pagpatuman sang infrastructure projects sang gobyerno. Sa iya speech sa Presidential Luncheon sang Foreign Correspondents Association of the Philippines ukon FOCAP sa Diamond Hotel sa Manila, ginpahayag sang presidente nga pasabton ang mga responsable sa maanomalya nga implementasyon sang proyekto. Suno kay PBBM, kabayin ini sang iya ginpasalig sang nagligad nga State of the Nation address, ilabi na sa tunga sang padayon nga pag-ulan-ulan nga nagapagwa sa mga problema sa iban nga mga infrastruktura. Ginhatagan emphasis ang presidente nga kadungan sang pagpasabat sa mga responsable ang pagpasiguro man nga maayo nga ginapatuman ng mga proyekto kag matuod nga mahatag ang serbisyo nga kinahanglan sang publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga kabinan, nagpatial o kung nagpatial sa init ang ginatos ka mga pasahero sa Hordan Wharf sa probinsya sang Guimaras bangod sang tuman kalaba nga pila subong nga Lunes, Agosto 17. Ini bangod may pila ka fiber vessels ang wala nagabiyahe. Bangod may mga rekisito nga dapat sila i-comply sa Maritime Industry Authority Region 6 antes makabiyahe. Liwat nagapanawagan ang mga pasahero nga mas solusyonan na kuntani ang nasambit nga problema. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang may pila naman ka mga netizen ang naabtan sang ulan nga nagapila sa Hordan Wharf sa probinsya sang Guimaras. Nakuhaan sa isa ka netizen ang sitwasyon. Alas 8 kaina sang aga sa makita ang tuman kalaba nga pila sa mga pasahero. Sandig sa video na gin-upload sa isa ka netizen, nag-abot siya sa Pantalan alas 7:30 sang aga kag nagasakay alas 9:30 sa aga. Nagapanawagan ini sa mga natungdan nga ahensya mamasolusyonan ang problema bangod madugay na ini nga ginaantos sang mga pasahero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magpatawag sang emergency meeting si Mayor John Edward Gando sang Hordan Guimaras bangod sang sinimana na nga pagpukok sang pasahero sa mga Pantalan sa Martes, Agosto 18. Suno kay Mayor Gando, hindi sinipag pahanugutan nga magsigi-sigi ang pag-antos sang mga pasahero. Igapatawag sang alkalde ng Maritime Industry Authority o Marina Region 6, Philippine Coast Guard kag mga vessel operators. Sa karon 5 ka fiber vessels lang ang nagabiyahe sa Parola, Tordan vice versa nga ruta kag kulang gid ini sa 1,000 nga pasahero nga nagatabok kada adlaw. Nahibaluan sang Hunyo 2026, nagpatawag man sang sinapol ang alkalde tuyo sa sining problema apang tubtob subong. Wala pa gid ini masolusyonan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time alas 4:29 sa hapon. Kagamihan to manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Lunes, Agosto 17, tuig 2026, para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.